The po topic natin ngayon, 20 senior health tips pampahaba ng buhay. Okay? Actually, hindi lang to pang senior para sa lahat, lalo na kung 40 years old and above. Pero focus natin sa senior, 20. Ito nilista namin ni Doc Lisa. Very important para laging healthy. Marami dito bago. Number 1, mas maganda kahit senior o hindi senior, number 1, maglakad-lakad. Ang gusto kong lakad, medyo binibilang yung steps Medyo doon ako na-obsess ngayon. Pagbabasahin nyo yung mga recommendation, 10,000 steps a day, para sa akin, sobra dami yon for seniors. Hihingaling kayo, hindi nyo kakayanin. Sa akin, kahit 5,000 steps in a day lang, pwede na. Kung minsan 5,000, kung minsan umabot ka ng 7,000 steps, pwede na yon. Hindi na kailangan habulin yung 10,000. Depende sa lakas mo. Maganda itong naglalakad. Ito pinakamagandang exercise, lalo na sa senior. Hindi ganun kasakit sa tuhod, hindi masyado sasakit yung paa mo. At tawag dito po cardio. Kahit papano gumagalaw ka, bumibilis yung heartbeat, maganda po yung exercise. Number 2, habang naglalakad, dapat gagamit ng rubber shoes or stable shoes. Okay? Rubber shoes or stable shoes, pinakamaganda. Kasi pag tsinelas lang, baka lalong sumakit ang paa nyo. Mas senior kasi po, prone na tayong matumba Madali na tayong matumba. Unstable na, mapapansin nyo. Lalo na pag titingin tayo, mga senior, pag yuyuko na, titingnan mo yung paa mo, mahihilo ka na yan. Lalo na sa escalator, ingat na. Escalator, mabilis na madapa Hindi na ganun ka-stable. So, maganda, rubber shoes, stable shoes, para ma-improve yung balance. Yung balance ang mahalaga. Meron din tayong mga other exercises. Pwede rin naman yung mga ibang exercise, yung mga tinuturo ko. Ibang mga half squat, pwede rin yan. Pero para po yan sa balance. Okay? Isa ding magandang tip, ito ginagawa ko pagkasama ko si Doc Lisa, maganda laging kung pwede kahawak mo yung partner mo. Or kung meron ka kasama, meron kang alalay, mas maganda nakahawak kayo. Kasi hindi mo masasabi, matatalisod ka At pag natalisod ka, dapa na. Pag nadapa, nakita ko, ang daming may bali, mahirap na mabalian. So, pag meron kang kahawak, kahit matatalisod ka, nakahawak ka sa kanya, hindi ka matatalisod. Madalas na yan mangyari. Okay? So, walang masama kung nakahawak, hindi siya nakakahiya para hindi matumba. Number 3 tip, dapat medyo bawas na talaga sa trabaho at stress. Okay? Ibig sabihin, pag senior na, yung mga iniisip mong walang kabagay-bagay na problema, yung pera para sa anak nyo, buhay ng anak, away ng pamilya, stress sa buhay, dapat medyo naaayos mo na. O nafi-fix na. O, kasi pag dagdag to sa problema natin, lalong sasakit ang ulo Kung meron kayong anak, di ba? Meron kayong konting ibibigay sa anak nyo, siguro pag ako, maaga pa, bigay nyo na. Para hindi na magulo sa isipan, at least nabilin mo na at okay ka na. Kahit humaba buhay mo, okay lang naman Magtabi ka para sa sarili mo. Number 4, kailangan maganda ang tulog nyo. Tulog is very important. Sleep more, maayos. So, paano makakatulog maigi? Dapat maayos yung kama. Yung kama nyo, dapat hindi sobrang tigas, hindi sobrang lambot, stable. Yung mattress, yung higaan, yung unan. Alam ko, merong mga mamahaling unan, pero kailangan mag-invest Kailangan tahimik, okay? Tahimik yung kwarto. Tapos mas maganda may konting ilaw din. May konting ilaw sa gabi. Kasi pag tumatanda tayo, mahirap na makakita So, dapat may ilaw para pagigising kayo madaling araw, hindi ka matutumba. Very unstable na ang senior, lalo na kung bagong gising, pupunta sa CR na madaling araw. Dapat may ilaw. Okay? At hindi kayo madatapa. Number 5 tip, pwedeng uminom ng vitamins and supplements na babagay sa inyo. Ngayon, ito, mahabang topic to, vitamins and supplements. Pero para sa akin, ako ginagawa ko lang, sarili ko lang style. Mas gusto ko yung pa konti-konting vitamins at pa iba-iba. Oo.
Sa akin lang naman to, wala namang rule talaga. Yung iba gusto kompleto, 5 vitamina, iniinom, pati supplement everyday, pwede rin yon. Pero ako kasi hindi ako masyado hot sa high dose, very high dose ng vitamin C, vitamin D, o ano. Ako, siguro 4 times in a week, naka-vitamin C, vitamin D, naka-zinc ako. Okay? Tapos, mga another 4 times in a week, naka-probiotic ako. 3 days in a week, minsan naka-calcium din ako. So, iniiba-iba ko. Hindi yung isang vitamin na paulit-ulit lang. Kasi hindi mo malaman kung saan ka kulang eh. Hindi mo masabi. Tsaka minsan hindi ko rin araw-araw. Kasi usually, dapat kompleto na yung vitamins mo sa pagkain mo. Sobra na to eh. So, pwede rin yung mga probiotics. May video ako sa probiotics. Fish oil, pwede rin naman. Tapos yung the basic vitamins na pwede sa inyo. So, pwede kayo mag-consult sa doctor. Number 6, yung maintenance medicine nyo. Dapat nakaayos, maigi. Hindi pwede, ulitin ko, hindi pwede hindi nyo alam ang gamot nyo. Walang ganoon. Kapag tinatanong ko yung pasyenteng lalaki, o ano gamot mo, hindi ko alam ni Mrs. Hindi pwedeng ganoon. Paano kung nawala si Mrs.? Paano kung hindi mo alam iniinom mo? Paano kung na-doble mo ininom mo? Paano kung mali na inom mo? Di ba? Konti lang naman yung tableta mo, hindi mo pa kailangan memorize mo yan. Memorize mo yung hugis, yung laki, hindi ka magkakamali. Very prone magkamali ang senior. Nakakalimutan mo na eh. Di ba? Ano ba to? Nakainom na ba ako? Hindi. So, organize. Bili kayo nung plastic na lalagyan. May Monday hanggang Sunday. Tapos nakalagay na doon. So, organize yung medicine para hindi makakaligtaan. Okay? Number 7, pampahaba ng buhay, kailangan minomonitor mo. Basically, kung may high blood, may maintenance ka sa high blood, diabetes, at least nakamonitor yung dalawa. Blood pressure and blood sugar kung mataas. Bili na lang tayo ng pang blood pressure, kahit yung electronic, pwede na po yun. Pang blood sugar, bumili na lang tayo, lalo na kung diabetic kayo, di mag-share na lang sa pamilya. Sa blood pressure, ang pagkuha nyo, ito number 7 tip na tayo, dapat umaga at gabi, 2 times ang kuha. Minsan kasi maraming may morning hypertension. Ito po, deadly to deadly, nakakamatay. Pag ang BP nyo sa umaga mataas, ang BP nyo sa gabi mababa, hindi maganda yun. Okay? Baka matsambahan tayo sa umaga. Kasi karamihan ng stroke, karamihan ng heart attack sa umaga. 6 o'clock mula 5 a.m. hanggang 10 a.m. Diyan nalilintikan lagi. Bakit? Morning hypertension is very common. Paggising sa umaga, stress, may adrenaline, bagong gising, taas ang blood pressure. Pag tumaas yan, ng 180, 190 stroke. Tapos ang usapan. So, pag meron kayong morning hypertension, ibig sabihin, mataas ang blood pressure sa umaga, sa gabi mababa, a-adjust natin yung gamot nyo. Ang pag-inom ng gamot nyo sa high blood sa gabi. Okay, amlodipine, losartan, whatever iniinom mo sa gabi mo, iinumin. Para pagdating ng umaga, may gamot ka na, nakakontrol. Kasi kung aasa tayo na hindi ka naman gigising ng alas 5 ng umaga para uminom ng tablet, di ba? Di ba? Paggising mo na high blood na, una na yung high blood. Kaya yung gamot sa high blood, maganda sa gabi. Lalo na kung morning hypertension. Sa blood sugar, ganito pag-check ganito pag-check. Hindi lang bago kumain sa umaga, 'di ba? Alam ko 'to bilang internist, bilang cardiologist. Hindi yung nag-check ako doc ng blood sugar ko, may nakausap ako bago kumain, blood sugar ko 120, okay na. Hindi pa po tapos doon. Ang pag-check ng blood sugar before eating at 2 hours after eating. Kumain ka na alas 7 ng umaga, so check mo muna before eating. Tapos 7 ng umaga, mga 9 a.m., check mo ulit. Check mo ulit. Iba ang before eating, iba ang after eating. May tao, normal ang before eating blood sugar. Pero after eating, ang taas ng blood sugar niya. Ibig sabihin, konting kain lang niya, nasisira na yung katawan, ang taas na. So, ina-adjust din yung gamot mo. Kung may insulin, may tableta, may metformin kayo sa diabetes, okay ang metformin huwag maniwala na hindi maganda. Meron mga fake news na lumalabas Ginagamit pa nga yung mukha ko So, okay yung metformin, okay yung mga ibang gamot,
ina-adjust yan ng endocrinologist, diabetes specialist, kung ano ang blood sugar mo. Before eating, mas maganda 100 and below, normal. Pero kung may diabetes, 120 and below, before eating, pwede na. After eating, hanggang mga 160, pwede. Hanggang 180, pwede na yon. Okay, so binabantayan both. Okay? Blood sugar, before and after. Blood pressure, umaga at gabi. Tandaan. Okay? Kasi haba buhay ito. Pag hindi nabantayan, diyan tayo sasabit. Mga simple tips na yan, di alam ng hindi misa nabibili. Number 9, ito, para sa senior. Kailangan masaya. Paano magiging masaya? Kailangan may kausap. Kailangan may ginagawa. Kailangan may grupo kayo. Mag-group meeting kayo. Mag-coffee kayo saan? Sa Starbucks, mahal Starbucks. Dunkin Donut o sa tabi-tabi. Dapat meron kayong grupo, lagi kayo nag-uusap. Meron kayong sa barangay, may advocacy, may meeting, may Zumba, may pinag-uusapan, may ginagawa kahit walang bayad. Bakit? Ang kailaban ng senior ay dementia. Alam nyo dementia? Dementia is ulyanin. Pwede ma-dementia sa Alzheimer's, pwede ma-dementia sa Parkinson's, pwede ma-dementia sa small stroke o silent stroke. Pag na-dementia, mahirap na. Nagwawala, hindi nakilala yung mga tao, pinagbibintangan lahat ng nanakaw. Para hindi ma-dementia, may kausap. Yung mga kabataan, ayaw na kausapin. Kayong mga anak, apo, kausapin si lolo, si lola. Hayaan mo magkwento ng 10 beses ng lumang kwento, okay yun. Kukwentuhan ko rin kayo ng lumang kwento. Diba? So, kailangan yan for the brain para hindi mag-dementia. So, be happy, may advocacy, dapat gawa ng gawa. Huwag totally mag-retire. Okay? Sabi mo, wala naman ako sweldo. Kailangan mo magtrabaho para umandar yung utak. Pag hindi umandar yung utak, madedementia tayo. Okay? Masisira yung utak. Use it or lose it. Kaya sinasabi ko, maglakad 5,000, 6,000 steps. Pag hindi ka maglalakad, hindi ka na makakalakad. Hindi nagagana yung paa. Kotse, pag hindi mo ginamit yung kotse, sira na yung kotse. Kailangan gamitin mo araw-araw. Number 10 tip. Magaganda ng tip ko, Mas konti ang kakainin. Okay? Lalo na sa matataba na senior, sa mga babae, sa mga nanay na tumataba. Pag tumatanda, less food. Mas konti. Sabihin mo, Dok, paano ako mabubuhay niyan? Mas konti. Mas hahaba buhay mo sa konting pagkain. Maniwala ka sa akin. Mas payat, mas mahaba buhay. Dapat nga underweight Hindi naman underweight. Normal or a little underweight. Kita mo yung mahabang buhay, payat na payat. Eat less food, pero kahit less food ka, more protein. Yung kanin, konti. Yung carbohydrates, konti. Damihan, konti. Yung isda, yung manok, yung mani, at tokwa, pwede, monggo. More protein, a little less meat. Okay? Kung mahina katawan, meron kami tinutulungan. Isang produkto lang tinutulungan ko, yung Birch Tree Advance. Para siyang Ensure, para siyang Glucerna, pero 50% off. Kaya may tulong to sa senior. Wala po akong bayad dito sa ads na to. Tinutulungan ko lang sila para meron kaming charity sa mga barangay. So, pwede yun. Sa mahina, sa payat, pampalakas yan. Yan yung protein at gatas na pang senior, Birch Tree Advance. Number 11, napakahalaga, ito po, hindi ko kayo papagastusin ng mahal, diba? Pag hindi kailangan magpa-check, hindi natin papacheck, diba? Ayaw kong gumastos kayo, kaya tinuturo ko. Pero, itong number 11 tip ko, kailangan pa-check nyo mata and tenga. Wala tayong choice, kahit once a year. Salamin, pa-check lang yung mata. Makikita kasi sa mata kung may diabetes, may high blood, may glaucoma. Yung mata, bakit mahalaga ang mata? Baka may katarata ka. Ang mata, wala kang mata, matutumba ka maa-accident ka Pag malabo mata mo, kita mo, hindi mo na makita. Maa-accident. Di ba pag senior, lagi ng bunggo? Bunggo dito, pasa dito, bunggo sa tuhod, hulog dito. Paano? Hindi makita Di ba? Mata. Tenga. Baka mabangga na, hindi naririnig. Kaya tenga,
Ang senior, humihina ang tenga. May deafness talaga. Siguro mataas yung percent eh. Parang may 20% nabibingi. Pag 75, 80 years old, may ganung pag-aaral, parang 40% nabibingi na. Kaya may hearing aid. Eh pag di mo marinig, biglang may kotse, biglang sumisigaw, di ba? So, kailangan mo mata, tenga para hindi tayo matumba. Number 12, mahalaga, ipin. Kailangan magpa-dentist tayo every 6 months. Hindi to gastos. Dapat malinis ang ipin. Kasi yung bibig natin, isa sa pinakamaduming parts of the body. Bakit madumi ang bibig? Eh, puro bacteria yan eh. Diba? Puro bacteria na. May mga tinga, may mga ganyan. So, every 6 months, kahit nagtutoothbrush tayo, kailangan toothbrush, kailangan magde-dental floss, no choice ha. Hindi to kaartihan. Kailangan dental floss once a day, minimum. Mura lang naman yung tali. Kung nagtitipid, ulit-ulitin mo na lang, hugasan mo na lang. Hugasan mo na lang, ulit-ulitin mo na lang. So, kailangan yon tongue cleaner, dental floss, toothbrush. Despite that, may maiipit pa rin mga tinga na hindi mo magiging plaque, magiging tartar, dentist. Every 6 months, linis. No choice. Alam ko, mahal mag-dentista. Kasi pag hindi mo nilinis ang ipin, ang taong may sira ang ipin, bawas 3 years sa buhay. Oh, bawas 3 years. Kung aabutin mo sana, 85 years old, 82 years old na lang sira ipin. Bakit? Bacteria sa ipin, pupunta sa puso, kakaalat sa katawan. Namamaga ipin, mamamaga din yung organs. Oh, may ganung pag-aaral. Tunay po yan. Number 13, syempre, nagkaka-senior na, di ba? Senior. Pag 13, i-check mo na yung sarili. Yung mga tinuturo ko, check ang kamay, check ang paa, check ang manas, check mo yung katawan mo, baka may bagong bukol, may bagong itim, may bagong nunal, may bagong pula-pula, meron akong mga, wala naman masama kasi tumatanda, prone talaga. May magkaka-cancer talaga o magkakasakit. Diba? Maka-kidney, baka liver. Hindi maiwasan. Lahat naman ng bagay may ganyan. Pero kaya i-check mo maaga. Kasi kung mahuli mo maaga, magagamot pa natin. Matatapalan pa. Lalo na sa babae, check the breast. Diba? Oo. Sa lalaki, chine-check din yung balls eh. Oo, meron din testicular. So, check nyo lang. Magpalitan kayo. Number 14, magugulat kayo sa tip ko. Dito nyo lang maririnig to. Number 14, from my experience, 30 years as a doctor, para sa akin, less risky travel. Oh, less travel. Sabihin mo, Doc, killjoy ka naman, wag mag-travel, may pera na. Hindi ako hot sa travel. Oh, kayo mahilig mag-travel, lalo na yung abroad. Ay, nako. Bakit? Alam nyo, ganito, pwede naman mag-travel. Once a year, twice a year, kasama mo pamilya mo. Pero ang travel, maraming kasamang risk. Tulad ng nasa ibang bansa ka, bago pagkain mo, traveler's diarrhea. Ikwento mo. Ako, marami akong kakilala, kaibigan. Pag travel nila, heart attack. Na-stress. Meron nag-travel, nagkagulo yung bansa, hindi makauwi. Oh, sobrang stressful. Nag-travel, nagkasakit na COVID, o paano, hindi makauwi. O, nag-travel, naipit sa NAIA, ilang araw, di ba? Travel is risky. Risky siya eh. O, kasi stressful eh. Lalo na yung bansang iba lengguwahe, iba salita, baka walang banyo, di ba? Mahal pa, naiwan mo pa, ang bigat-bigat pa ng bag mo, di ba? Baka nawala yung susi, yung pera, diba? Baka mahuli pa ng pulis. Oh, diba? So, travel is risky. Ang dami kong kakilala. Unless, syempre, na mayaman ka, marami kang alalay. Pero, travel is risky. Kaya pag may senior na, pwede mag-travel pero paminsan-minsan lang. Kung gusto mo mag-travel dito sa Pinas, dito kayo. Sa Bacolod, Iloilo, dito sa Aklan. Dito safe eh. Hindi ka naman mahaharang dito, sariling bansa natin, di ba? Mas mahirap nga dun sa ibang bansa. Tapos sa travel, ito nakakahiya, pero okay lang, pwede kayo mag-diaper. Bumili kayo ng diaper. Bakit may diaper? Pag tumatanda, lalo na sa lalaki, maiihi ka talaga. Paano kung walang CR?
pigil ka ng pigil ng ihi, tataas ang blood pressure mo. Ang gaganda na ng diapers ngayon. Magkano isang diaper? May XL, may large, may makakapal. Kaya niya siguro 500cc ng ihi. Maganda siya. Actually, makapal siya. Makapal yung diaper, parang kutsyon eh. Kaya kahit matigas silya mo, malambot na. Para ka na may padding. Medyo mainit lang nga. Pero yung diaper, wala po nakakahiya doon. Wala naman makakaalam na naka-diaper kayo. Parang less stress din. Baka maipit ka sa isang lugar. Diba? Mapaihi, mapadumi. Diba? So, walang masama. Kasi pag tumatanda, minsan di makontrol. Number 15, pag senior na, syempre, konting ingat sa mga may sakit. Diba? Kung nakita mo may inuubo, o nagdadahak na ng plema, o may anak ka talagang may sakit, konting iwas. Wala namang masama eh. Kasi mas mabilis nga mahawa ang senior. Kasi sa senior, ang pinakadelikado, pulmonya. Okay? Walang masama. Pwede mag-mask, pwede. Ingat lang. Hugas kamay lagi. Ha? Lalo na pag senior, yung mga bakterya, kailangan malinis. Number 16, pag senior na, meron tayong mga bakuna na safe na luma. Hindi to COVID vaccine. Ito yung mga luma na kailangan nyo. Ito yung mga flu vaccine na I think ilang years na ba flu vaccine? 20, 30 years, safe na yan. May pneumonia vaccine every 5 years. Bira lang to. Meron ding bagong vaccine, yung herpes zoster vaccine. Ako parang gusto ko magpa-herpes zoster. Kasi yung herpes zoster, ano ba to? Culebra, napakasakit no? Oo. Kaya I think maganda tong bagong herpes zoster vaccine. Magtanong kayo sa doktor nyo. Flu vaccine, yearly, pneumonia vaccine, herpes zoster vaccine, pwede mo i-consider yan kung gusto mo. Wala namang palitan. Number 17 tip. Ito, kakaiba to. Ako lang magbibigay sa inyo nitong tip. Para sa akin, number 17 tip ko. Sa tingin ko lang pwede kayo magpa-massage weekly. Kung gusto mo nga, twice a week eh. Magpa-massage. Pwede ka magbayad sa marunong, kaya lang mahal yung mga massage parlor eh. Merong mga home service na massage, meron namang kayo-kayo na lang mag-massage. Kung kayo ay OFW, palitan na lang kayo mag-massage. Kayo mag-asawa, palitan na lang. O meron kang kasama sa bahay, may anak ka, pagpa-massage ka sa anak mo, bayaran mo na lang. Anong klaseng massage? Kahit basic massage lang sa head. Head massage. Head massage, malaking tulong. Dito, neck massage. Ako lagi nagpapanek. Lagi tayo naka-computer, lagi tayo nakatrabaho. Titigas po to. Ayaw mo siya tumigas. So, neck massage, head massage, back massage, sa paa massage. Manas. Maraming senior may manas. Diba? Tinuruan ko kayo mag-check ng manas, diba? Sa may binti, pinipisil. Tinataas ang paa. Tapos, nakababa yung katawan, nakataas pa, minamassage yung paa pag ganito. Bakit maganda ang massage? Feeling ko nakakahaba ng buhay. Ang massage kasi, kahit kayo-kayo na lang, ay nakaka-relax. Nakakatanggal ng stress, nakakabawas ng blood pressure, nakakaganda ng daloy ng dugo. Pag minamassage mo isang part, gumaganda circulation niya, mas nawawala yung sakit. Pwede ka rin mag-stretch. Okay? Stretching, massage, I think, malaking bagay. Kaya, ako nga, nag-umpisa ako magpa-massage. 50 years old na ata ako noon. Matanda na ako nag-paumpisa eh. Kaya swerte yung mga bata na nakikinig ngayon. Kung 30 years old pa lang kayo, nag-start kayo early mag-massage, swerte kayo. Hindi nyo aabutin kaming papuntang senior na ang sakit na ng likod, nagtigas-tigas na, yung buto sa likod, nagdikit-dikit na, nag-arthritis na, nagbagsakan na yung vertebra ng may senior. Paano walang massage nun eh? Nagsikip yung muscle. Dahil sa sikip ng muscle, nagdikit-dikit yung mga buto. Kasi walang massage. Sobrang ganda. Kung makakahanap kayo ng marurunong, merong myotherapist na talagang nagmamassage. Okay? Tip yun Try nyo. Ma-addict kayo doon. Pero I think it's worth it eh. Kundi kayo-kayo na lang. Number 18, basic check-up. Okay? Basic check-up. Hindi ko kayo papagastusin ng malaki, pwede na kayo magpa-blood test. Okay? Basic blood test lang.
CBC, complete blood count, kailangan eh. Check mo lang, once a year lang. Kung anemic, fasting blood sugar, i-check. Cholesterol, i-check. Uric acid, i-check. SGPT, i-check. Liver, o creatinine, very important, creatinine, kidney failure, basic blood test, basic urinalysis, mura lang urinalysis, o kailangan mo yan. At ultrasound ng buong tiyan. Basic lang yan. Wala namang ultrasound. Siguro 1,500 o 2,000. Yan lang basic. Pwede na. Pag normal lahat yan, kahit di ka na muna magpa-check up sa doktor. Normal eh. Diba? O kung babae, pwede ka magpa-pap smear, check up every 2 years, 3 years. Pero pag normal to, okay lang. Basta walang sintomas. Pero kung may abnormal sa blood test, sa urine, sa ultrasound, pa-check tayo. Yung ECG, X-ray, may or may not. X-ray paminsan-minsan, once every 3 years, 4 years. So, hindi naman ano. Okay, so basic check-up. Pag may abnormality, tsaka tayo magpa-check. Number 19, tigil bisyo. Okay? It's very obvious naman, di ba? Alam nga naman senior na, naninigarilyo ka pa. Wala na yun. Di ba? Sayang yun. Bisyo, hindi lang sigarilyo, alak, meron pa isang bisyo ang senior. Alam ko anong bisyo ng senior. Bisyo ng maraming tao ay chocolate. 'Di ba? Chocolate, ice cream, matamis. Yan ang bisyo. Iinom ng juice na fruit juice na nasa powder form. Yan ang bisyo, 'di ba? Bisyo yung pagkain na matamis. Mamin kayo, 'di ba? Ingat din tayo sa sweets, 'di ba? Kasi baka mag-diabetes eh. Kaya, konting-konti lang. Kung gusto nyo kumain ng chocolate o something, gawin nyo maliit na maliit. Control nyo lang sarili nyo. Kasi hindi rin maganda kung marami. And number 20, syempre, last tip, kailangan mag-consult sa doktor. At, ito pang tip ko maganda mag-second opinion. Huwag kayong magtiyaga sa isang doktor. Nag-try kayo na isa. Di ba? Tapos, mamaya, iba sabihin sa inyo, consult kayo sa isa. Wala namang masama. 2 opinion o gusto mo 3rd opinion. Iba't ibang doktor, iba't iba ang sasabihin sa inyo. Ganito kahaba ang spectrum ng doktor. Anong spectrum? May doktor, ito lang yung alam. May doktor, very conservative, na okay lang, konting gamutan lang. May doktor, very aggressive. Pag may problema, opera agad. So, depende yan. Lahat naman tama eh. Pwede ka naman aggressive, pwede ka naman conservative, pwede ka naman sa gitna, nasa sayo. Pero kaya maganda, mag-consult kayo twice para hindi kayo mamali. Lalo na kung nasabihan kayong, uy, meron ka ng sakit na malala. Check kayo sa iba. Baka wala naman, di ba? Okay, sana nakatulong to. 20 best health tips para sa senior, pampahaba ng buhay. Ulit-ulitin nyo na lang. Ito pinag-isipan namin ni Doc Lisa. Ito rin ginagawa ko sa sarili. Sana maba po buhay nyo, makatipid tayo, ingat sa pera, wag gumastos ng malaki. 'Di ba? Tipid-tipid lang tayo, hindi natin masabi ang panahon ngayon. May gera, may recession, mahal ang bilihin, pwede magkasakit bigla, 'di ba? Mahal ang healthcare dito, malulubog tayo sa healthcare dito, kaya tipid-tipid, 'di ba? Itong basic tips sana makatulong sa inyo. Nakalimutan ko sabihin, yung bahay nyo pala dapat senior proof. Senior proof. May ilaw, huwag kayong magtipid, baka matumba ka. Yung bawal may basa talaga sa floor. Ha? Yung mga bata, baka naglagay ng lalo na sa hagdanan. Yung mga steps, lalo na sa CR. Ako sa CR, magpalagay kayo ng bakal na railing. May bakal dito, may bakal. I-OA nyo, okay lang yan. Tapos yung flooring, lagyan nyo nung rubber. Oo, linis-linisin na lang. Kailangan talaga meron. May rubber, may ganyan. Tapos kung meron pang tapal sa mga insekto, sa ipis, na meron ka mabibili na hindi papasok. Kasi minsan, may ipis, may insekto, doon ka matutumba eh. Di ba? Magpapanik ka, di ba? Habulin mo pa. So lahat yan nakakagulo, nakaka-aksidente. Okay? So, pagising sa umaga, dahan-dahan, always very slowly. Dahan-dahan. Kaya ako pag-upo ko, dahan-dahan. Pagtingin sa baba, dahan-dahan. Okay? Slowly, pero more stable. Kasi pag tumatanda, mas humihina talaga. Kaya more exercise para ma-maintain natin ang lakas natin. Salamat po.